Pangarap ng magsasaka. Dumating na ang pangarap ng mga magsasaka, ang farm to market road at ang irigasyon. Sa pagdating nito, umaapaw ang saya ng naramdaman nila. Sa kabila ng lahat ng saya, sa likod nito ay may lungkot na paparating. Kalungkutan na pwedeng magpaluha sa kanilang mga mata. Dahil nga sa pag-asenso ng bayan o bagong Pilipinas, naharap sila sa matinding pagsubok ngayon. Pagsubok na parang walang pag-asa. Ngayong darating na April taong 2025, harapin nila ang malaking problema. Kinasuhan sila ng ejectment o pagpapalis sa kanilang mga sakahan. Ang tanong nila, paulit-ulit na lang ba to? Kasi nung araw, nakalipas ng mga taon, siyempre iba-iba ang namuno sa ating bayan. Tapos na silang humarap sa korte na hindi talaga sila pwedeng paalisin. Dahil sa sobrang tagal na nila rito at ito na ang hanap buhay nila. Ang malaking tanong ngayon, sino ba ang tunay na magbibenepisyo ng bagong Pilipinas? Para ba ito sa mahihirap o para sa mayayaman? Sobrang pagpapasalamat nila sa pamahalaan kung panigan pa rin sila ng gobyerno. Ang problema nila ngayon, alam na nila kung sino ba talaga mananalo, ang mahirap ba o ang mayayaman. Yang nakikita ninyo ay palayan yan dati. Ngayon, mga 8 hektarya yan hindi nataniman ng palay dahil nga nabayaran ang iba dyan. Ang mga katabi lang ang nataniman ng palay. Sobrang sayang talaga. Ano na bang nangyayari sa ating bayan ngayon? Bakit sabi nila tutulungan ng mahirap magsasaka? Parang kabaliktaran yata ang mga narinig natin sa pamahalaan. Itong tubig na ito ang sanay pag-asa nila para makaahon sila sa kahirapan. Ang pagpapahirap ng magsaka, maranasan na walang tubig, at ngayon ay dumating na nga, pero unti-unti rin silang nawalan na ng pag-asa.
Itong mga palayan na ito ay nakapagtanim sila pero ang katabi ay hindi na dahil nga natakot na kasuhan ng mayayaman para sila'y mapalis. Pero itong area na to, saludo ako sa inyo mga kasaka. Nakatagong palayan ito ng Bawatngon sa may bagong silang. Mga kasaka, huwag niyong sabihin wala na tayong magagawa. Mayroon tayong magagawa nito sa pagdepensa ng ating lupang sinasaka. Huwag lang tayo matakot sa kung sino-sino. Katulad nito, isang igat. Akala niya wala na siyang pag-asa kasi natuyuan siya. Pero mayroon kang pag-asa. Hindi kita kukunin at hindi kita iulam. Dahil nga, dapat ang gobyerno bigyang pag-asa ang mahihirap. Hindi basta-basta kukunin sana ang nararapat sa kanila. Marami na yan dito. Ito na marahil ang katulong sa mga palayan. Ito kasi ang nagkukontrol ng kuhol. Kinakain nila ang kuhol dito. Kaya hindi na bawasan ang kanilang tanim na palay dahil nga wala ng kuhol. Kinakain na ng makabagong kasili o sa Tagalog igat. Mayroon pa tayong nadaanan nito nga malaki. Pwede na sanang iulam pero hindi natin gagalawin kasi nga kakampi ito ng mga magsasaka. Nasa gobyerno na lang ang kanilang pag-asa. Gobyerno na sanay maasahan pa ng mahirap. Hindi nila alam kung anong masasabi nila kapag natalo sila sa labanan ng mayayaman at magsasaka. Baka ito ang simula ng maghikayat ng pagkontra sa gobyerno na sanay kakampi nila. Susundan ko ang istorya ng mga magsasaka dito hanggang sa magtagumpay sila o matalo man. Ito ang simula patungong wakas. Muli maraming salamat sa ating istorya ng mga magsasaka.